Ito ang Cantamanto Market sa bansang Ghana, isa sa pinakamalaking bagsakan ng ukay-ukay sa buong mundo. Mantakin mo, 15 milyong piraso ng damit kada linggo ang dumadaan dito. Galing sa iba't ibang sulok ng mundo, marami dyan ay donasyon at patapon. Mga 30,000 katao ang kumakayod sa market na ito araw-araw, pero dahil sa mga fast fashion na parang instant noodles ang quality, doon sila nagkaproblema. Sumobra ang donasyon o ginawa lang silang tapunan. Kahit anong sipag mo sa Ghana, kung pahirapan kumita, mabawalan ka rin ng gana. Tito John's TV. 35% ng lahat ng dumadating dito diretso sa tapunan. Ang masaklap sa gilid pa ng dagat ang napili nilang bagsakan ng kanilang basura. Ngayon, binahan ng silang damit ang Ghana na hindi naman sa kanila. Pero teka, paano nga ba napunta dyan ang mga damit na yan? At bakit parang ang ending nila ay parang sad breakup, tinapon at iniwan? Kada linggo, 100 shipping containers na may lamang milyong-milyong damit ang dumadating, na bawat isang bales ay di mo alam kung swerte o kamalasan ang laman. Ang mga headquarters, sila mga kababaihang pang-Olympics kung magbuhat, naglalakad ng hanggang 10 milya, dala ang mga bales na aabot ng 125 pounds. Talagang mahirap mabuhay dito. Ang mga bales na bibili nila mula 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos at swertehan na lang kung ano ang laman. Minsan jackpot, minsan masaklap. Ang aling ito ay 12 years nang nag-uukay-ukay. Nagsimula sa gilid ng kalsada, ngayon may pwesto na siya. Pero grabe, halos parang reality show ang labanan dito. Palakihan ng bunganga. Namimili muna siya ng isang bales, pag naubos saka mula siyang kukuha ng paninda. Kung swerte, yayaman. Kung malas, edi uutang. Yung okay na items nasa 10 cedis o mga 90 pesos. Pero pag butas-butas, yari ang puhunan. Good luck na lang kung mabebenta niya sa halagang 7 pesos. Taon-taon pataas ng pataas ang presyo ng bales, pero pababa naman ang kalidad. Ang resulta, ayon, nalubog rin sa utang si ate. Pero di siya sumusuko. Pinapayos niya sa mananahi ang mga warat na damit. Diskarte ang puhunan para mabuhay sa lugar na ito. Yung ibang mananahi, tinitinahan ang mga maong para magmukhang gago, bago. Kita mo naman ang plansa nila, steam press style, high-tech sa low budget. Pero problema talaga ang fast fashion. Kung may fast food sa Ghana, may fast basura. Araw-araw, tone-toneladang damit ang tinatapon sa Old Fadama, isang komunidad na kasing taas na ng bundok ang basura. Naging tambahan ito ng mga lamok na nagdudulot ng malaria, kolera at baha sa lugar. Nasayang yung ganda ng dagat, ang ganda pa naman ng buhangin. Ang tanong, paano nga ba nakakarating sa Ghana ang mga donasyong damit mula sa ibang bansa? Sa Amerika, kapag ayaw na nila sa damit nila, kahit hindi pa sira, idodonate nila yan sa mga charity tulad ng Goodwill at Salvation Army. Mabait, di ba? Pero teka lang, may twist. Hindi lahat ng damit na yan nabebenta. So anong ginagawa ng mga charity? Papasa sa exporters, parang bahala ka na dyan, kuya. Ang founder na si Stephen Vettel ay binebenta mga damit na galing sa US, Canada at Europe sa 27 na bansa. Kasama dyan ang mga surprise bales na napupunta sa Cantamanto Market sa Ghana. At syempre kasama rin dyan ang ukay-ukay capital of the Philippines na Baguio City. Pagdating sa mga grading facility, doon inaayos ang damit by category. Pang-opisina, pambahay, pang-party, pantulog, bra, brief, corduroy at iba pa. At alam mo ba kung ano pinakamahal dyan na item? Bra. Kaya kung may bra ka dyan na may lumusot ng alambre, huwag mo lang gawing sabitan ng kaldero. I-donate mo yan. Pero kahit may graders,
Minsan lusot pa rin ang mga low quality, maraming sira at may mga amoy maoy. Ngayon may mga bansa na rin gumagawa ng batas para obligahin ang fashion brands na mag-fund ng recycling programs gaya ng France at Sweden. Mas marami ang patapon kaysa pwedeng mapakinabangan. Pinagkakakitaan nga ng iba pero wisyo naman sa iba. Kaya naman nakakawalang gana. So yan, shoutout muli sa ating mga tagapanood. Kina Phil Shorts, Rafael Altavano ng Ginubatan Albay, Alan Suelto, Jetplay and Explore TV ng Slovakia, Rusty Efren J. Aman and Aman Family ng Boracay, Warren Ging Tabingon ng Pangasinan, Rafi Benavides, Monica Baldia Villacarlos, Lester San Felipe at Ana Rose San Felipe, Blanket Kumot ng South Korea, Jemar Puts, Dave Vidal ng RRKSA, Renante Limosnero, Jeffrey Espejon ng Barangay 201 Pasay City, Marlon Ambong, Rubica Family ng Kabuyaw at Silay City Negros Occidental, Mika Gaming na laging nakaabang, Joseph Yumul at sa mga buhaya daw ng gobyerno, shout out. So yan, kung gusto mo ng ganitong kwento, subscribe ka na para lahat tayo ganado. Hanggang sa muli. Tito John's TV.